Hello again mga tagapakinig natin ngayong araw na to. Ako po ulit si Dr. Grace Carol Belchan, ang inyong dermatologist, genetologist, and aesthetic surgeon, plus dermatologic surgeon. Okay, ang topic po natin ngayon ay talagang very interesting. Bakit ba? Kasi lahat ng tao naka-experience talaga nito, sigurado ako, no? Once in their lifetime. So ano ba ito? Ito yung tinatawag natin na pruritus o yung pangangati. Ang pruritus ay isang uri ng sakit sa balat na nagpo-produce ng unpleasant sensation which elicits the desire to scratch. Okay? So, unpleasant sensation which elicits the desire to scratch on a person. Ngayon kung ikaw ay lagi nangangati o lagi ka may pruritus sa araw-araw at lagi ka nagkakabot for more than 6 weeks, then you have the so-called chronic pruritus. Okay? So, ibig sabihin matagal na paulit-ulit. Ano ba ang mga dahilan bakit ka nagkakaroon ng chronic pruritus? Well, we have 3 classifications among our patients. No? Pruritus in a diseased skin, pruritus in a non-diseased skin, and chronic scratch lesions. Ang pruritus on a diseased skin is mostly dermatological. So, ano ba yung mga dermatological? Like, for example, kung may atopic dermatitis ka, may psoriasis ka, or meron kang eczema or very dry skin, pwede ka magkaroon ng pruritus on a diseased skin. Ngayon, meron din naman na tinatawag na pruritus on a non-diseased skin. Ibig sabihin, wala nakikita sa balat, pero nangangati. Or pwede din naman na may makita sa balat at sabay ang pangangati. So, ano ba yung mga halimbawa nito? Yung mga systemic conditions, like for example, diabetes, thyroid problem, yung mga liver problem, hematological problems, like for example, lymphoma or leukemia, o yung mga parathyroid problems din. Lahat ng organs natin, kapag ito ay may sakit, sometimes they produce the so-called chronic pruritus o yung parating nangangati ang katawan araw-araw for more than 6 weeks. Ngayon, yung iba pang dahilan ng pruritus on a non-diseased skin is neurological. No? Halimbawa na lang yung kung may brain tumor ka. Okay? Kung ikaw ay may nerve compression, nerve irritation, at saka nerve damage, no? Pwede ka rin magkaroon ng neurological pruritus. At ang isa pang mga halimbawa nito ay, kunyari, ikaw ay nagkaroon ng brain tumor. Yan. Pwede ka magkaroon ng pangangati, no, sa buong katawan. Kung ikaw ay merong notalgia paresthetica, this will elicit a stinging sensation or very severe pruritus in between the shoulder blades. Tapos may pigmentation to, makikita ka na doon nagsicentralize yung pangangati. Kung ikaw ay meron ding herpes zoster, no, post-herpetic neuralgia, kung minsan nagkakaroon ka din ng pangangati na sobrang kating-kati na hindi ka na makatulog talaga. At ikaw din ay kung minsan pwede magkaroon ng pangangati kung ikaw ay merong cerebral or spinal infarction. Kasi yung spinal cord natin may blood supply ito. Pag nabarahan yung blood supply niya to, ayun, magkakaroon ka ng tinatawag na pagkapatay nung lugar kung saan hindi na dumadaloy ang dugo, kaya nagkakaroon ka ng cerebral or spinal infarction. And this can produce also pruritus. Ang isa pang dahilan para magkaroon ka ng pangangati, yung somatoform pruritus, kung saan ang isang tao ay may mental illness pero wala namang physical symptoms, no? Pero physical manifestation, I mean, not the symptom, pero nangangati sila. So, mental problem talaga, psychiatric, no? Psychosomatic pruritus ang tawag doon. So, yun yung tatlong classification ng bakit ka pwede magkaroon ng pangangati. Mga dermatological origin of chronic pruritus, pwede tayo magkaroon nito kapag tayo ay may infectious disease. Like for example, meron tayong may cotic, yung mga fungal infection, bacterial infection, parasitosis, o kaya like for example, yung mga scabies, yan, yung may mga cercardial dermatitis, pwede rin tayo magkaroon ng pangangati. Autoimmune dermatosis, like for example, bullous pemphigoid, mga blistering diseases, pwede rin tayo magkaroon ng pangangati. At kapag ikaw ay tumatanda na, pwede din ka magkaroon ng mga kati-kati kapag ka meron kang tinatawag na Hailey-Hailey disease, yung Barrier's disease, at marami pang iba. Tapos yung mga pregnant women, they sometimes experience severe pruritus, no, during the first, second, and third trimester. This is what we call dermatosis of pregnancy. Kaya yun, so kahit buntis ka, wala ka namang ibang problema, pwede ka rin magkaroon ng pangangati. At
neoplasm, yung mga nabanggit ko kanina na meron kang cutaneous T-cell lymphoma, leukemia, at kapag ikaw ay may cancer, yun na, no? Kanyari leukemia, lymphoma, pwede ka rin magkaroon ng pangangati. Tapos yung mga systemic diseases na pwede ka rin magkaroon ng kati. Actually, marami to, parang siguro isang libro to na compilation, no? Pero ang nababanggit ko lang yung mga naalala ko. So for example, kung ikaw ay may chronic pruritus dahil ikaw may thyroid problem, chronic renal failure, liver disease, tapos may mga biliary cirrhosis na problema ka, pwede ka rin magkaroon. So those are endocrine and metabolic diseases. Kapag ikaw ay mayroong infectious disease like HIV, parasitosis, yung mga parasites na nakapasok sa loob ng katawan mo, helminthiasis, ganun din, para mga bulate, at saka yung hepatitis, yan. Pwede ka rin magkaroon ng pangangati. At kung ikaw ay, nabanggit ko na to kanina, kung may ikaw ay hematological diseases like leukemia, lymphoma, yung tinatawag na aquagenic pruritus, kung saan mayroong problema sa red blood cells mo, kasi related ito sa polycythemia rubra vera, ito ay hematological systemic disease na pwede magbigay ng pangangati. At kapag ikaw din ay may inom ng mga gamot, like for example, opioids, ACE inhibitors, amiodarone, mga hydrochlorothiazide, hormonal medications, ito, pwede ka rin magkaroon ng drug-induced pruritus, no? So, these are all systemic. Tapos, kapag may meron ka pangangati, it is very important na kunan ka talaga ng thorough history, no? Ibig sabihin yung kung paano ba nagsimula, saan ba nagsimula, paano ba ito nagsimula, meron ka bang ginawa na kaya ito nagsimula. Pwede rin tanungin natin mga pasyente kung kailan ito nag-umpisa, kung gaano katagal na ito, yung pangangati, kung ito ba ay localized or generalized, no? Kasi kung ito ba ay may mga preceding skin changes bago ka nag-umpisang mangati, at kung ito ba ay may mga exacerbating factors, like for example, yung tinatawag atopic atmokinesis, no? Yung atopic atmokinesis, ito yung mga pasyente na merong skin asthma, na kapag kunyari galing sila sa trabaho, umuwi sila sa bahay, at tinanggal nila yung kanilang damit, tapos nahanginan, naku, mag-i-induce ito ng pangangati, no? Kaya yun, no? Dapat nating alamin yan. So, there is a proper way of doing this. First of all, check the physical appearance of the lesions. Kasi without seeing the physical appearance, hindi mo matatanong yung dapat mong tanungin para maka-lead ka dun sa information, and you can lead or end up into a diagnosis, no? So, ayun, tatanungin mo lahat ng binanggit ko kanina, but first, you have to look at the lesions para malaman mo kung ano dapat yung itanong mo pa at idagdag mo sa tanong. Kasi bawat pasyente, iba-iba dapat ang tanong natin kasi depende nga kung ano yung cause ng pangangati at ano yung itsura nung nangangati. At saka based din sa history, no? Siyempre, kailangan itanong based sa history. Pwede rin ang pangangati ay related sa sa activity ng isang tao. Kanyari, ikaw ay nakipag-away sa asawa mo, nangati ka, bigla, nag-produce ka ng pantal-pantal, then that is cholinergic urticaria. Or kung ikaw ay nag-exercise, tumatakbo, nagte-treadmill, tapos bigla kang nangati, nilabas ang mga pantal-pantal, that is also cholinergic urticaria. At yung iba pa, they are produced by sun exposure, water exposure, exposure to different temperatures, extremes of temperature, hot or cold. Pwede ka rin magkaroon ng pangangati sa katawan. At kapag ito yung umuulit-ulit, more than 6 weeks, then you have a chronic pruritus. Ang mga yung mga laboratory procedures na dapat mong gawin, naka-rely din dun sa makikita mo sa balat. So you can do a CT scan, MRI, ultrasound test, no? You can do a skin biopsy, you can do some patch testing, or you can do other procedures na para malaman mo kung ano bang organ yung affected, at para ma-pinpoint mo kung saan ba nagagaling yung pangangati na paulit-ulit. Yun. At yung treatment then will depend on the type of problem that the patient has. No? Kunyari, diabetic,
So, mataas na yung B and creatinine nila. They might need to be dialyzed, no? Yan, meron namang iba din na pwede mong bigyan ng mga gamot, no? Pero depende kung ano, kung ito ba ay liver disease, so ibang gamot ang ibibigay mo. Kung ito ay thyroid problem, iba din yung ibibigay mo. You have to first discover what is really causing the pruritus para malaman mo kung anong treatment ang ibibigay mo. So, this is not a box type of treatment. Ibig sabihin yung naka-decahon na this is not a decahon treatment. The treatment will depend on what your findings are, what is the original cause, and what is the mechanism of the pruritus in that particular skin disease para mabigyan mo ng tamang management. And also, you have to also teach them lifestyle modification. Yung lifestyle modification, laging kasama yan eh, no? For example, kung may lung disease na yung, or may lung cancer na yung pasyente, syempre kailangan avoid na yung smoking, no? Avoid na kahit na passive smoking, i-avoid mo din yun. Kasi nga, alam mo, lung problem na due to smoking. Kung atay naman, dahil chronic alcoholic yung pasyente, then you really have to stop the taking of alcohol and then manage the liver problem at the same time, no, para mag-normalize na lahat ng mga laboratory findings natin. So this is the general rule, no, pagka magmamanage ka ng chronic pruritus. You tell your patient to avoid dry climate, okay, heat, alcoholic compress or ice packs, frequent bathing and washing. Kasi pag lagi ka naliligo, nagda-dry yung skin mo, lalong kakate. Very hot and spicy food. These are all triggers of pruritus, no? Yung hot and spicy food. Alcoholic intake, okay? Yung sinasabi kanina, alcoholic compress, ito yung, kunyari, kinapahid mo, hindi ka dapat naglalagay ng alcohol dun sa ipapahid mo sa balat kasi it can lead to dryness of the skin, more dryness, and probably more itching, no? Tapos yung ano din, kailangan ka din avoid contact with irritant substances such as yung mga chamomile, okay, tea tree oil, may pa naman tayo magpahid ng mga oil sa katawan natin. So, yung mga eucalyptus, very highly allergenic yan, no? So, we have to avoid these things. Excitement, strain, and stress. Definitely, stress has a factor in chronic itching. The more stressful you are, the more you become itchy. And then also, allergens, yung mga house dust mites, okay? Especially in people with atopic dermatitis, house dust mites are #1 trigger of pruritus. And then also, use mild, non-alkaline soap. Kaya dapat yung soap mo mild, hypoallergenic, at saka dapat may moisturizer, lalo na kung dry yung skin mo. Tapos, also, hypoallergenic bathing oils. Also, lukewarm water while bathing or taking a bath for not greater than 20 minutes, no? Soft cotton clothing. Cotton is the best material if you have a chronic pruritus. Yung mga silk, yung mga nylon, makatin, yung mga woolly materials, yung mga mabalahibo, mahimulmol, bawal po yan, no? Tapos, night creams and lotions, also avoid these things, lalo na kung may mga tretinoin, may mga alpha-hydroxy acid, may mga, yung mga parang nagpipil ng skin, no? Bawal na bawal po yan kung kayo ay nangangati. Tapos, after contact with water, the skin should be dabbed dry without rubbing it in patients with dermatosis. So, bawal pala yung pag napupunas ka ng balat, no? Pagkatapos mo maligo, yung nirarab mo yung tuwalya, no? Lalo makangati. Kasi there is such thing as yung trigger, yung rubbing lang. Like kanina, di ba, na-expose sa amin, nakati na. So, kamisa kahit nirarab mo lang yung skin mo, magkakaroon ka na talaga ng pangangati. And then, try to relax. So, have a relaxation therapy, autogenic training, and of course, psychosocial education. Educating the patients to cope with itching and scratching, and educational training program. So these are some of the helpful advices that you can give to your patients, aside from definitely diagnosing the particular problem, the original cause of the itching, and then treating it. So ito yung additional advice po natin na maibibigay sa ating mga pasyente na laging nangangati. Of course, syempre supportive treatment, no? So, sa mga nakikinig sa atin ngayon at mayroon pa kayong katanungan, just call me at my numbers, no? It is here given, all my numbers. And then also, please like, follow, and share my account. Bye-bye! Next time for our next episode. Thank you po sa pakikinig. Marami pong salamat.